Amen. Serving God until the end. So sabi ko, maglilingkod hanggang wakas. Sino po dito yung gustong maglingkod hanggang wakas? Sino po dito yung gustong maglingkod sa Panginoong Hesus hanggang wakas? Ba't yung iba ayaw magtaas? So, sabi niyo po yan. Kasi sabi po dito, kapag tayo daw po pala ay gusto natin maglingkod hanggang wakas, may mga problema na dumarating sa ating buhay. Amen? Kaya nga po, minsan sinasabi natin, gusto ko maglingkod hanggang wakas. Mananampalataya ko kay Hesus Kristo hanggang wakas. Kaya lang, kapag dumating yung problema, yung wakas, nawawakasan talaga. Yung sabi, maglilingkod ako hanggang wakas. Pag may dumating na problema, nawawakasan talaga. Ganun po ba tayo? Hindi po. Amen? Kasi sabi niya, pag may dumarating na problema sa atin, ang problema minsan, tired. Pagod ka na. Pagod ka na. Yun yung parang minsan kung bakit tayo, yan yung problema na dumarating sa atin. Minsan, busy schedule. Yung parang busy ka na sa schedule mo, kaya minsan parang yung pagiging tapat natin sa paglilingkod sa Panginoon, minsan hindi na natin nagagawang maglingkod sa Lord o hindi natin nakukuwang gawin yung mga bagay na ipinagkatiwala sa atin, Lord, kasi sa sobrang busy natin. Minsan may problema sa family. Minsan may problema na burn out ka. Amen? So, minsan, nawawala rin pala ng palataya kapag dumating yung problema sa love life. May problema po ba dito sa love life? Wala po. So, minsan, nawawala po yung tapat, pagiging tapat natin sa Lord. Minsan, pag may dumating na problema sa conflict in church, ito malamang maraming kasunod na ito, maraming oo. Minsan, nawawala yung pagiging tapat natin sa Lord kapag dumating ang problema natin sa finances. Hoy. Sa finances. Minsan, nawawala yung pagiging tapat natin sa Lord, yung pagiging pananampalataya, yung tapat natin sa Panginoon. Kapag dumating yung problema natin, minsan, struggle. Maraming struggle sa ating buhay kung bakit minsan, parang yung pananampalataya mo, yung tapat na pananampalataya mo sa Panginoon ay nawawala. Minsan naman, kumbaga, yung time pressure. Hindi mo na alam kung ano pang oras ibibigay mo. So, parang ba ang Diyos po ba natin ay latak-latak lang? Hindi po, di ba? Ang Diyos po ba natin, ibibigay natin yung oras ay leftover lang? Hindi po. Kailangan buo. Dapat nagbibigay tayo ng time pagdating sa Lord. Kaya po, kapag dumating yung bagay na problema na yan, minsan nawawala tayo sa pagiging tapat natin pagdating sa Lord. Minsan, friends. Minsan sa friends mo, sa kaibigan mo, minsan nagiging problema pa yan, di ka nagiging tapat minsan sa pananampalataya pagdating sa Lord. Dahil minsan sa kaibigan, huwag ka na mag-church dyan, boring dyan, huwag ka na mag-church dyan. Di ba minsan problema sa buhay yan? Tama po ba? Maraming problema na dumarating sa atin, so kailangan, kung dumating man sa atin yan, dapat nananatili ka pa rin tapat. Kaya kanina umaga pa lang, sabi ko, Lord, saktong-sakto yung awit nila. Sabi ko, mananatiling tapat. Sabi ko, Lord, yun yung pinag-aral, yun yung inaral ko, sabi ko, Lord, yun yung ipipreach ko sa Kalasyaw, sabi ko gano'n. So, sabi ko, Lord, praise God, meron kang gagawin kasi, Lord, tugman-tugma yung awit. So, ngayon po sa hapong ito, kung may dumating man sa ating mga ganyang problema, tired ka na, busy schedule, family, burnout ka na, o love life, conflict in church, finances, struggle, time pressure, o yung friends mo, dapat mananatili pa rin tayong tapat pagdating sa ating Panginoong Jesus. Amen? Kaya alam niyo po, sa oras na ito, mga kapatid, yung binasa po natin kanina sa 2 Timothy chapter 4 verse 7, yun po yung maging theme verse po natin. Di ba, napakasarap kung kakabisaduhin mo yun. Napakasarap na parang yung team verse na magiging team verse natin yun, yung parang tinapos mo na yung takbuhin. Amen? Kasi napakasarap na finish mo, hindi yung parang umayaw ka. Sino po dito yung gusto niyang tapusin na yung paglilingkod niya sa Lord? Buhay pa sila, gising pa sila, Lord. Yan. Akala ko may magtataas ng kamay eh. Yan. So alam niyo po, napakaganda na tapusin natin yung finish line pagdating sa paglilingkod sa Lord. Kaya sabi nga po, di ba, manatili
wakas ay siyang maliligtas. Kaya yung ating title po kanina, until the end, serving God until the end. So, kailangan maglilingkod tayo hanggang wakas. So, alam niyo po mga kapatid, dapat manatili po tayo sa pananampalataya po natin pagdating sa Panginoong Hesus. Hindi yung isang bagay na pag may maliit lang na bagay na nangyari sa iyo, ang Diyos na kagad ang iiwanan natin. Ganun po ba tayo? O baga meron ng pangit na nangyari sa buhay mo, isang maliit na pangit lang na nangyari sa buhay mo, kailangan ba ang Diyos ba kaagad ang ating iiwanan? Ang Diyos ba kaagad yung ating tatalikuran? So nasa na yung pangako natin na manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas? Nasa yung pangako natin na kapag sinabi na, sabi nga mo diba, sa maliit na bagay lang iiwanan mo ba ang Diyos? Sa maliit na mga ganyang problema lang na dumating sa'yo, hindi ka ba magiging tapat sa Diyos? So sabi na Lord, ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Amen? So alam niyo po, kailangan lang po natin talaga ay manatiling tapat pagdating sa ating Panginoong Hesus. Alam niyo po, unang-una po kasi, sa maliit na bagay na nangyari sa buhay po natin, so kailangan po, unang-una pa rin ang Diyos sa buhay po natin. Amen? So, sa mga ganyang bagay na dumarating na problema sa buhay po natin, meron akong ibibigay sa inyo na 5 solusyon. 5 solusyon po na kailangan natin na yan yung makamit natin. Kasi kayang-kaya mo yan. Ikaw mismo, kayang-kaya mo yan kapatid. Ikaw mismo ang makakasagot din sa bagay na yan. So dumating man sa iyo yung problema na yan, kayang-kaya mo kasi bakit? Meron tayong 5 solusyon na ibinigay ng Diyos para tumatak sa atin kapag tayo po ay dumaraan sa ganyang problema. Sabi po dyan, 5 things we can do to stay on the marathon. Sabi po dyan, 5 things we can do to stay on the marathon. So lahat po tayo sa buhay po natin, para tayong nasa karera. Sino po dito yung parang sa buhay niya nakikipagkarerahan siya? So lahat po tayo ay para po tayo nasa karera, para tayo nasa marathon. Sa pakikipagtakbo po natin sa mundong ito o sa buhay po natin, tayo po ay nasa marathon, para tayo nakikipagkarera. Yan, nakikita niyo po yung picture na yan, tumatakbo siya, para tayo nasa marathon. So ibig sabihin, kapag ikaw ay nasa marathon ka, so dapat stay lang tayo pagdating sa Lord. Amen? Kaya may pinakita ko po, inisa-isa ko po sa inyo kanina yung mga problema. Kahit dumating yung problema sa iyo, dapat mag-stay ka pa rin sa Panginoon. Tumakbo ka pa rin. Tumakbo. Huwag kang hihinto hanggat may buhay na ibinibigay ang Diyos sa iyo, kapatid. Sabi nga po, ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. So, sinabi po doon kanina sa ating yung team na magiging team best po nyo, na pinagbuti. Tinapos niya yung kanyang takbuhin. So, kapatid, dapat ganon din tayo. Dapat matapos natin yung ating takbuhin. So, ngayon po, may 5 bagay na yan na tayo po na magiging solusyon natin. Sabi po sa number 1, redeem and rest. Sabi po dyan. So, kapag tired ka na or are you burn out ka na, so ito po yung isang solusyon na i-apply dapat ng marami. Amen? So, dapat ito po i-apply natin kasi sa takbuhan po ng ating buhay, maging pamilya man yan, maging ministry, maging sa trabaho mo, o maging sa pag-aaral mo. So, dapat meron tayong rest. Amen. Amen? Kasi sometimes, we need also rest, hindi lagi tayong tumatakbo. Kasi pag lagi kang tumatakbo, manghihina ka talaga. Mapapagod ka talaga. So, pwede rin kasi minsan, lakad-lakad din, kapatid. Huwag laging takbo. Lakad-lakad din. At least, kahit sa lakad-lakad mo, patuloy ka pa rin tumatakbo sa buhay mo patungo kay Kristo. Amen? Amen po? So, minsan, lakad-lakad din. Dapat maunawaan din natin na sa pagiging marathon ng ating buhay o sa pagiging karera natin sa ating buhay, tayo po'y dapat nagpapatuloy. So kung i-imagine po natin, di ba ang mga marathon po, halimbawa, 5 kilometers yung kanilang tatakbuhin. Tama ba? Ganun ba yung mga, 5 kilometers ang kanilang tatakbuhin. So, hindi naman po yung tuloy-tuloy eh. Sino po dito yung kabataan niya
nakipagkarerahan siya, nakimarathon siya sa school. Meron po ba naka-experience? Ayun. Ako po naranasan ko yun, takbo, nadapa ko eh. Pero at least tinapos. Sumuko, hindi sumuko. So ito po yun. Di ba sa isang marathon, imagine po natin na 5 kilometers, hindi naman po yun tuloy-tuloy eh. So, kumbaga, ang pagtakbo po nila sa 5 kilometers na yun, di ba minsan sa 5 kilometers na pagtakbo, di ba minsan hinihingal ka na? Parang ako nagsasalita lang, hinihingal na ako. Lalo pa kaya pag tumakbo ko. So, di ba hinihingal ka? So, tapos pag hinihingal ka, huminto ka, ano gagawin mo? Di ba iinom ka ng tubig para mapawi yung pagod, para mapawi yung hingal? So, di ba may pahinga? Amen. Pero hindi totaling pahinga. So, may pahinga. So, ngayon, mga kapatid, o Jacob family, sa oras na ito, naiintindihan po ba natin na kung minsan gusto natin ng magpahinga? Sino po dito yung isang dumating sa buhay niya, sabi niya, gusto ko nang magpahinga? Meron po ba nagsabi nito? So, ganito po yan, kapatid. Kahit ako minsan, naranasan ko na, Lord, pagod na ako, Lord, gusto ko na magpahinga. Pero sabi ng Lord, anak, pwede ka magpahinga, pero hindi ka pwedeng huminto. Kailangan tuloy-tuloy ka lang. So, nang inaaral ko po ito, sabi ko, Lord, para sa akin talaga to. So, Lord, ito yung share ko sa Kalasyaw. At sabi ko, Lord, para rin sa kanila yan. Hindi lang para sa akin. Para sa lahat. Sabi ko sa Panginoon. So, ito po yun. So, syempre, tayo po magkakapatid, tayo po ay dumarating sa buhay na tayo po ay para nakikipagkarerahan. So, minsan po, kailangan din po natin magpahinga. Pero hindi naman po na hisibihin mo na, sister, pastor, magpapahinga po muna ako. Hanapin ko muna yung sarili ko. Huwag po ganun. Kasi yun po minsan ang hindi namin maintindihan kapag sinabi niyo, hahanapin ko muna ang aking sarili. Ano po yung ibig sabihin ng hahanapin ang aking sarili? Yung mga taga mga tarim, alam na nila yun eh. So sinasabi po doon na hahanapin ako. Yung parang, hindi muna ako mag-church. Pagod na ako. Marami akong problema eh. Hindi muna ako magsasamba kasi may problema akong ganito. Ang daming pressure sa aking isip. Yung mga bagay na yun. So, hanapin ko muna yung sarili ko. Huwag ganon, kapatid. Sabihin sa iyong katabi, huwag ganon, kapatid. Kasi kapag sinabi mo kasi nahahanapin mo yung sarili mo, ano ka, lost and found? Yung pag sinabi mo, hanapin ko muna, sister, pastor, yung aking sarili. Tanong mo sa iyong kapatid, ba't mo hanapin yung sarili mo? Bakit? Lost and found ka ba? Tanong mo nga sa iyong katabi, lost and found ka ba? Yung parang sinasabi, magpapakalayo muna ako, sister. Kasi meron po ako experience ganyan, na meron po akong parang humingi ng payo sa akin. Tapos nag-share siya about sa mga problema niya. So ako naman po, syempre, sabihin ko sa kanya yung katotohanan. So sabi niya, hahanapin ko po muna yung sarili ko, sister, kasi naguguluhan ako. Sabi niya, hindi ko po kaya munang maglingkod. So sabi ko, alam mo ba yung gagawin mo na yan? Sabi ko sa kanya, hindi nakakabuti yan sa'yo. Sabi ko sa kanya ganun. So alam niyo po, sabi ko, bakit mo hahanapin yung sarili mo? Kailangan mo lang naman sa ating Panginoong Hesus. Ang hahanapin natin ang ating sarili natin pagdating sa ating Panginoong Hesus. So, alam niyo po, sabi niya, magpapakalayo po muna ako. Ano yun? Tapos pagbalik, wala man lang nangyari. So, parang wala rin po sa isa yung kanyang parang paalam niya. So, sa panahon na nagpapahinga ka, kapatid, o sa panahon na sinasabi mo sa panahon na sinasabi mo na hahanapin mo yung sarili mo, 3 years ka na pahinga, 3 years ka na hinahanap yung sarili mo. Alam niyo, kapatid, pagka ganun, backslide na po yun. Backslider na po yun. Sorry po sa words, pero alam niyo po, kapatid, ginigising ko lang po yung ating mga espiritu. Kasi walang nagpapahinga na aayaw ka sa paglilingkod sa Lord. Kasi pag umayaw ka at hinanap mo ang sarili mo at sasabihin mo, nakahanapin mo at magpapakalayo ka, tapos hihiwalay ka sa gawain ng Lord, hindi ka maglilingkod sa Lord, kapatid, gisingin mo ang iyong espiritu. Amen? Hindi tayo nagbibiro sa paglilingkod, lalo sa panahon ngayon, malapit nang dumating ang ating Panginoong Kristo. Sino po dito naniniwala na malapit nang dumating ang Diyos? Amen? Yan, so alam niyo po, ang paglilingkod po natin dapat
patuloy tayo naglilingkod sa Lord. Kasi alam niyo po, yung pag-atin-atin niyo po, sayang po yan kapag hindi niyo po yan pinagpatuloy. Yung pag-atin niyo po dito sa church, pag yan binaliwala mo, sayang yan. Kaya sabi nga po sa Mateo chapter 11, verse 28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanghihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin. At bibigyan ko kayo ng kapahingahan. So sabi ng Lord, ang Diyos mismo nagbibigay o binibigyan tayo ng Diyos ng kapahingahan. Sabi nga po dyan, di ba, lumapit kayo, lahat na sa akin napapagal, ay sabi dyan, lahat na sa akin kayo, lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. So mismo ang Diyos nag-o-offer ng mga bagay na binibigyan niya tayo ng kapahingahan. Kaya sabi nga, lahat na nahihirapan, lahat na nabibigatan, sabi ng Lord, lumapit kayo sa akin. So ang Lord nag-o-offer ng kapahingahan. So bakit sisibihin mo, magpapakalayo ka? Kung ang Diyos ka nagbibigay ng kapahingahan, nag-o-offer ng kapahingahan, kasi sabihin mo, hahanapin mo yung sarili mo, backslide na yung kapatid kapag ganun. Tama po ba? So ibig sabihin lahat, bibigyan niya po ng kapahingahan. So, alam niyo po, ang Diyos po, totoong nag-o-offer po yan. Yun lamang po kung kukunin mo ang offer ng ating Panginoong Hesus. Even God, nag-rest naman po ang Lord sa ikapitong araw. Tama po? Ang Diyos naman po, nagpahinga po siya sa ikapitong araw. So alam niyo po, hindi na po kailangan naman magpahinga ng Diyos Alam niya naman po ano yung dapat na gagawin. Pero alam niyo po, bakit nag-rest ang Diyos? Pasamantala po kasi na hindi ito talaga pahinga. Kumbaga, pasamantala lang ginawa ng Diyos sa ikapitong araw, nagpahinga siya kasi bakit? Maglilingkod tayo sa Kanya. Amen. Sa ikapitong araw na ginawa ng Diyos na nagpahinga siya, alam niyo po ba kung ano ibig sabihin yun? Para tayo na every Sunday or tinatawag na ikapitong araw, yun po yung araw ng kapahingahan, hindi para matulog, hindi para mahiga, hindi para magpahinga ka, mag-beauty rest ka sa bahay mo, kundi yung tunay na kapahingahan na sinasabi po dyan, yung ikaw ay nagpupuli sa Panginoon, naglilingkod sa Diyos, yun ang tunay na rest. Amen? Yun yung tunay na rest, kapatid. Hindi ganun yung sinasabi na mag-rest muna ako, magpapakalayo ka. Magpapahinga muna ako, hahanapin ko muna yung sarili ko, magpapakalayo. Hindi po. Ang tunay na sinasabi po din totoong rest, totoong pahinga, yung ikapitong araw nagpahinga ang Diyos. So ikaw kapatid, magpapahinga ka rin kung marami na Monday hanggang Saturday, puno-puno ka ng problema. Yun ang dumarating sa buhay mo. So sa ikapitong araw, magpahinga ka, magpuri ka. Yun ang ibig sabihin ng Lord. Magpuri ka sa ating Panginoon. So sambahin mo siya para at least yung kapahingahan ibibigay sa'yo ng Lord. Sabi nga mo, diba, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan. Dumating sa araw-araw ng buhay natin, nabibigatan tayo. So ang sabi ng Lord, anak, magpahinga ka sa pamamagitan ng paglilingkod at pagpupuri sa akin. Amen? Amen po? Yun po yung tinatawag na kapahingahan, yung sa piling ni Lord. Yung tunay na tinatawag na kapahingahan sa piling ni Lord. Hindi sa piling ni Robinson, hindi sa piling ni Selcon, hindi sa piling ni Kama, hindi sa piling ng mga bagay na ating pupuntahan na kasiyahan. Ang tunay na kapahingahan, yung piling, yung nasa piling tayo ng Lord. Amen? Yun yung tunay na kapahingahan. Sa panahon na ikaw ay nagpapahinga, natulog ka ng 3 hours. Yung rest, masarap talaga matulog. Sino hindi mo nasabing masarap ang tulog? Masarap matulog, pero masarap ang piling natin pag tayo ay nasa tabi ng ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Sa lalim po, dapat ito po yung time na nag-reflect sa ating buhay. Ito po yung dapat yung nagre-refresh sa ating buhay. Sa dumarating na parang nag-i-slow down ka, sa panahon na dumarating na parang baksak ka na. Tinagalog ko lang, di ba? So yun sa dating na dumarating sa panahon na yun, yun yung tunay na rest. Yung rest sa piling ng Panginoong Hesus. Yun yung tunay na kapahingahan sa piling ng Panginoong
Panginoong Hesus kapag ikaw ay nag-i-slow down sa buhay mo. Yun ang tunay na kapahingahan, hindi matutulog. Yan, amen. Kasi sabi nila, magpapahinga muna ako pero matutulog pala. So alam niyo po, kapag yung tunay na rest na yun, ibinigay mo sa Lord, yung sa piling ng Lord, nagpupuri, nananalangin pagdating sa Panginoon. Alam niyo po ba, yun yung tinatawag na rest and trusting pagdating sa Lord. Amen? Ito yung panahon na, Lord, ikaw na yung bahala. Lord, ano mang problema, Lord, bahala ka na, Lord. Ikaw na ang bahala. Kasi yung rest, Lord, ito yung trusting ko sa iyo, Lord. Ito yung nagtitiwala ako sa iyo. Hindi yung mamamahinga ka na lang, tapos wala na ang Lord. So, hindi po yun. Dapat kasama natin, Lord. Kaya sabi nga po, diba, it is essential to recognize the importance of rest and renewal in order to prevent burnout and maintain a healthy balance in life and ministry. So, sabi nga po dyan, kailangan nga daw po magpahinga kayo sa ibang bagay, huwag sa paglilingkod. Pakibasa po ng malakas. Magpahinga kayo sa ibang bagay, huwag sa paglilingkod. So, yun po yung katotohanan. Pwede ka magpahinga, pero magpahinga ka sa ibang bagay, pero huwag kang magpapahinga sa paglilingkod mo sa Lord. Kasi kapag magpahinga ka sa paglilingkod mo sa Lord, hindi mo mararating ang finish line. Amen? Hindi mo matatapos yung takbuhin mo sa buhay. Kaya sabi nga dyan, magpahinga kayo sa ibang bagay, huwag sa paglilingkod. Amen? Number 2 na pangalawang solusyon. Remember your purpose. Ang Diyos tayo ay nilikha. Tama po? So, ang Diyos po ba ay nagkamali na tayo likhain? Hindi po, di ba? So, may purpose kung bakit tayo nilikha ng Panginoong Hesus. Sa bawat isa po sa atin, may purpose ang Lord sa atin kung bakit tayo nilikha. Kaya sabihin mo sa katabi mo, may purpose sa iyo ang Lord. May purpose sa iyo ang Lord. Ulitin mo sa kanya, may purpose sa iyo ang Lord. May purpose sa iyo ang Lord. May purpose ang Lord sa atin. Naniniwala po ba kayo doon? Kasi alam niyo po, totoo may purpose ang Lord sa atin kung bakit niya tayo nilikha. Kasi hindi ka nilikha ng Diyos na parang isang walang kwenta lang. Tama po? Nilikha tayo ng Diyos dahil may kwenta ka. May kwenta ka, may kwenta ako, may kwenta tayo lahat. Kaya bakit tayo nilikha lahat sa Panginoon Jesus? Ano ba yan, sisters? Anong kwenta yan? Kwenta ba sa utang yan? Ano po ba? Yung kwenta. Alam niyo po, nilikha tayo ng Lord, may purpose kasi may kwenta tayo. Amen? Hindi lang tayo basta na parang tatanggapin mo lang yung Diyos na parang, siya na yung tagapagligtas. Hindi lang po basta-basta ganun. Kung bakit tayo nilikha ng ating Panginoon. Kasi may purpose ang ating Panginoong Hesus sa ating buhay. Sa kabila ng problema, sa kabila ng mga bagay na dumarating sa iyo, tandaan mo, remember your purpose. Sabihin mo sa iyong katabi, kapag may dumarating sa iyong problema, Kapag may dumarating sa iyo o dinadagsa ka o dinadalas ng mga problema sa alalahanin sa buhay, o mga problema sa alalahanin sa buhay, remember your purpose. remember your purpose. Bakit? Bakit ka nandito ngayon, kapatid? Ang tanong ko po, bakit ka nandito ngayon? Bakit ka ba naglilingkod ngayon sa Panginoon? Parang natulala kayo, tinatanong ko lang po kayo. Bakit ka nandito ngayon, kapatid? Bakit nagpupuri ka sa Lord? Bakit tinataas mo ang kamay mo sa Panginoon? Bakit ka naglilingkod ngayon sa oras na ito? Bakit po? Remember your purpose. Amen? May purpose ka! Amen? Tayo po ay may kwenta. Tayo po ay may kwenta pagdating sa ating Panginoon. Remember it. May purpose ka, kapatid. Napakasarap po kasi na alalahanin lagi yung purpose ni Lord. Napakasarap po. Kaya sabi nga po dito sa Ephesians chapter 2 verse 10, we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared and advanced for us to do. Sabi po dyan, yung tayo daw po ay nilikha ng ating Panginoong. So sabi dyan, to do good works. Sabi po dyan, may reason kung bakit tayo nilikha ng ating Panginoong Hesus. Alam mo ba kung bakit ka nabuhay sa mundong ito? Alam mo ba kung bakit nakilala mo ang Diyos? Alam mo ba kung bakit ka nandyan nakaupo ngayon? Alam mo ba kung bakit ka naglilingkod ngayon sa Panginoon? Kasi may reason ang Diyos sa buhay mo kung bakit nariyan
may purpose ang Lord sa'yo. Amen. May reason ang Diyos sa buhay mo. Ano ba sabi po dyan? We are good workmanship. Sabi po dyan. So, mahalaga tayo sa Panginoong Hesus. Kung bakit tayo kinreate ng ating Panginoong Hesus. Kaya, alam niyo po, ang buhay po natin, huwag po natin sasayangin. Sabihin mo sa katabi, ang buhay mo, pahalagahan mo rin. Ano po sabi? Amen? Dapat, dahil may reason ang Diyos kung bakit ka nilikha. So, dapat, ang ating buhay, pinapahalagahan din natin yan. Kasi bakit? Ikaw na binigyan ng buhay ng Diyos, ikaw na binigyan ng hininga ng Diyos, iningatan ka, pinahalagahan ka ng Diyos. So, dapat yung hininga at buhay na binigay ng Diyos sa'yo, dapat pinapahalagahan mo yan, kapatid. Amen? Amen? Ngayon po, isa lang pong masasabi ko sa mga naglilingkod sa Diyos. Maalala mo na tinawag ka ng Diyos. Amen? Maalala mo na lagi kang tinawag ng Diyos. Nang inaaral ko nga po, sabi ko, oo nga no. Oo nga no, sabi ko, may kwenta pala yung buhay ko pagdating sa Lord. Naalala ko lagi na, oo nga pala no, may purpose pala ang buhay ko pagdating sa Panginoong Hesus. Sa panahon na minsan pagod ka na, minsan di ba sinasabi natin na Lord, parang di naman nangyayari yung bagay na aking, yung panalangin ko o yung pangako mo. Kasi ito po yung inaaral ko po, hindi ko po kasi pwedeng sabihin kasi kami lang po ng Lord ang nag-uusap. Pero para sa akin po kasi, gusto ko lang po medyo may background kung ano po kung bakit ko po tuwa-tuwa ako na ipinipreach ko po ito. So kasi po, naalala ko na, ano, kahit puno-puno ako ng problema sa buhay, may purpose pa ng Lord. Kaya sabi nga, diba, remember your purpose. So may purpose ang Lord sa'yo. Kahit dumadaan ka sa ganyang buhay mo, sa mga problema mo, alalahanin mo, lagi kang mag-alala na merong purpose ang Lord sa buhay mo. So alam niyo po, sa panahon na minsan pagod ka na, so minsan sinasabi mo, Lord, hindi naman po yata nangyayari yung pangako mo sa akin. Hindi ko yata kaya na, Lord. Bibitaw na ako. Sabi na ni Pastor kanina doon sa preaching na, gusto ko nang bumitaw. Gusto ko nang bumitaw. Di sila natawa. So, di ba po, minsan sa panahon po natin, parang gusto na natin kumayaw. Parang gusto na natin gumiga. Pero alam niyo po, remember your purpose. Amen? Ako po minsan, naalala ko rin sa inilalakan ko, Lord, no, remember ko kung ano yung purpose mo sa akin, Lord. So ako po minsan, may season, hindi lang po ako siguro, pati kayo. Siguro ako po kasi minsan, may season na minsan, ang hirap pagsabayin ng mga bagay na ginagawa ko sa buhay. Meron po ba dito na parang punong-puno ka na ng schedule pero ang hirap pagsabayin na nangyayari sa buhay? Paano po ba yun? Kaya ako nasabi, remember your purpose kasi ito yung pinaalala sa akin ng Lord. Yung time na ako po'y punong-puno ng mga alalahanin sa buhay. Kaya sabi nga po, diba, na tayo daw po dapat manatili pagdating sa Lord. So minsan, may season sa buhay ko na ang hirap pagsabayin ng lahat. May anak po ako, may pamilya po ako, may ministry po ako pagdating sa gawain po dito sa ating church. So, may ministry po ako. Minsan iisipin ko po kung paano po ako kuha ng babayarin sa ating church para hindi po mawala yung ating church sa mga taren, maging sa church dito. So, minsan, naghahanap ako ng paraan kung saan ako kukuha ng pambayad ng renta. So, sabi ko, Lord, hindi ko na yata kaya, Lord. Lord, wala nang pambayad ng kuryente. Wala nang pambayad ng renta, Lord. Pero, Lord, ayoko mawala yung church. So, ako mo, nagawa po ako ng paraan. Pupunta ako dito, kikwenta dito, basta ako ano-ano ginagawa ko para makita ko lang po na may gagawin akong paraan para hindi mawala yung church. So sabi ko, Lord, ito yung ministry ko, Lord, na kailangan ko siya, na talagang kailangan ko siyang dawtanan talaga. So ang hirap, nakakapagod. Nakakapagod na may anak ka, may pamilya ka, may ministry ka, tapos iisipin mo pa kung saan nakakuha ng pambayad ng kuryente, pambayad ng renta sa church kasi ayaw namin mawala yung church. Kaya gumagawa po kami ng paraan. Pero alam niyo po, hindi po ako gumagawa ng paraan, kundi ang Diyos ang nagbibigay ng tulong para sa
pastor sa'yo, ikaw ang magpipreach sa kalasyaw. So, sabi ko gano'n, isipin ko yung babayarin ng church, isipin ko yung bagay na to, tapos ako pa, pag-aaralin mo pa ako. So sabi ng Lord sa akin, anak, remember your purpose. Amen? Sabi ng Lord, remember your purpose. So parang nagising ako. Parang nagising ako kagabi habang nasabi ko, ganun ba Lord? Lord, sabi ko, yes Lord, may purpose ako Lord. Napapagod man ako kakaisip Lord. Napapagod man ako sa mga bagay na ginagawa kong kapamaraanan sa buhay ko. Pero pinaalala mo sa akin kung bakit mo ako nilikha. May reason. Kung bakit mo ako nilikha at bakit pinapaalala mo na may purpose ako, Panginoon, kung bakit mo ako nilikha. So alam niyo po, nag-aral po ako, tapos inaral ko po ito. So sabi ko, Lord, thank you Lord. Alam niyo po ang nangyari? Minsan mahirap, pero sabi ng Lord, remember your purpose. Pero salamat sa Lord, nakuha ko pa rin po tumayo at na-share ang salita ng ating Panginoon. So, kapatid, ang ibig ko po sabihin, remember your purpose kung bakit ka nandito. Amen? Kung bakit ka nandyan nakaupo, hindi aksidente. Kung bakit naglilingkod ka dito sa Lord, itinataas mo yung kamay mo, nagpupuli ka sa Lord, ibig sabihin yan, sabi ng Lord, anak, remember your purpose. May purpose ako sa'yo kung bakit ka nandyan. Amen? May purpose ang Lord. Kahit hirap ka na, may purpose ang Diyos sa buhay natin. Amen? Amen po. Kasi alam niyo po, ako po, pag nagtuturo, Lord, ikaw ang magbigay ng ipangangaral ko po sa kanila. Kasi kung ako po, wala po akong alam. Totoo lang po, wala po akong alam. Mahina po ako sa English. Kung alam niyo po, medyo yung iba yung pronunciation ko. Pagpasensya niyo na po ako. Pero ang gusto ko sa Lord, paglingkuran. Yun ang purpose natin sa Lord, maglingkod po tayo sa Kanya. Katulad po ng ginawa po ni Moises sa Egypt. Egypt to promised land, sabi po dyan. Egypt to promised land. Si Moises po ay namatay po ito si Moises namatay po siya ng 120 years. Tama? Tama po? Sino po nakakaalam na ilang taon inabot si Moises? 120, hindi nila alam. So, papaalam ko po sa inyo. Si Moises po, nabuhay po siya at namatay po siya sa edad ng 120 years. So, tapos, doon sa 40 years na sila ay nasa wilderness, kapag minus natin yung 120 minus 40 equals 80 years old. Amen? So, ibig sabihin, itong si Moises, sa edad niyang 80 years old, nagkaroon pa siya ng assignment pagdating sa Panginoon. So, ibig sabihin, may purpose. Amen? So, ito po, nagkaroon po siya ng assignment. So, imagine niyo po, 80 years old. Tinanggap niya yung assignment niya pagdating sa Diyos. So, bakit po? Sa edad ng 80 years old, may purpose po ang Lord sa kanya. Kaya sabihin mo sa katabi mo, may purpose ka sa Lord. May purpose ko sa Lord. So, eto yung 80 years old, tinanggap po ni Moises yung assignment na yun sa Diyos. So, hindi po ito nagreklamo. Hindi nagreklamo si Moises. Sabi niya, Lord, ang tanda ko na, Lord. 80 years old na ako, Lord. Pwede ba, Lord, sa mas baka mo na ibigay yung assignment na ibinibigay mo sa akin? Lord, parang hindi ko na kaya kakayanin. Lord, nanginginig na yung tuhod ko. Lord, mahina na yung tulog ko. Lord, may uric acid na ako, Lord. Parang hindi ko na kaya, Panginoon. Pwede ba, Lord? Mas ibigay mo sa mas bata. Iba po, minsan may time tayo na marami tayong dahilan sa buhay. Pag ikaw ay marami dahilan sa buhay, remember your purpose. Amen? Pero imagine niyo po, 80 years old. Ano ginawa po ni Moises? Ano po ginawa ni Moises? For the next 40 years is like na sumunod siya sa Panginoon. Alam niyo po ba, yung instruction ng Diyos, sinunod po niya. Amen po? Hindi siya nagreklamo. Kahit anong reklamong salita, hindi po nagsalita Diyos. Ang si Moises sa Diyos, hindi nga siya nag-question eh. Tama po? Bakit po? Because of your purpose. Tayo po ba, 30 years old, 40 years old, 50 years old, 60 years old,
Minsan sinasabi natin, Lord, pagod na ako, Lord. Lord, pagod na ako sa buhay ko, Lord. Lord, sobrang yung pagod ko. 30 years old ka lang, kapatid. 40 years old ka lang, kapatid. 50 years old ka lang. 60 years old ka lang, kapatid. Give up ka na. Pero si Moses, hindi siya give up. 80 years old, tinanggap niya pa yung assignment niya kay Yahweh. So, hindi siya sumuko. Naalala niya, Lord, may purpose ka pala sa akin. So, ikaw, kapatid, 30 years old lang, 40 years old ka lang, sinasabi mo sa Lord, pagod na pagod ka na, give up ka na. No, kapatid. Huwag ganon. Nakakahiya naman kay Moses. Imagine siya, 80 years old. 120 years siya na naglalakbay. Nangangaral, nag-i-encourage, pinakikilala ang ating Panginoong Hesus at kasama niya ang mga Israelita. So ikaw kapatid, 40, 50, 60, kayang-kayang pa mag-encourage sa mga kapatid para makakilala pagdating sa Panginoon. Amen po? Yes! Kasi tayo po, ilang taon pa lang pa, sabihin natin, grabe naman, hindi ko na kaya, Lord. Parang sinabi mo, Lord, hindi ko na kayang sumakses sa buhay ko. Pag yun ang sinabi mo, wala talagang success pagdating sa buhay. Pagod na ako, this. Sabi na marami ako narinig na ganyan, Lord, pagod na ako, this. Sabi nila. Sabi ko, Lord, bakit ganun? Hindi nila ma-remember yung purpose mo pagdating sa kanila. So, alam niyo po ba, nakakalungkot po, marami po tayong reason pagdating sa Lord. May time na minsan iyan yung mga bagay na excuses natin pagdating sa Lord. Pero alam niyo po, hindi po yung valid sa Lord. Bakit po? Bakit hindi po yung valid sa Lord? In serving God, it's not just about what we do, but why we do. In serving God, it's not just about what we do. Kung ikaw daw ay, kung ikaw, halimbawa, kung ikaw ay sumasayaw, nagpipreach sa labas, nag-preach ka na ng 100 times, nangaral ka na ng 100 times, o kaya na mahilig ka magpakain, yung parang tawag feeding program, yung parang mahilig ka mag-feeding program sa labas, o kumbaga, nagpipray ka ng maraming may sakit. So, but why we do it? So, ano po ba yung mahalaga? Alam niyo po kung ano po yung mga bagay na dapat na mahalagang ginagawa natin sa ating buhay. Tama po ba? Anong edad mo na kapatid? 30, 40, 50? Pwede ka pa rin tawagin ng Lord. 60, 70, 80, 90? Mahalaga, pasalamat na po tayo pag inabot tayo ng 90 years old. Pero alam niyo po, sa ganyang edad niyo, pwede pa kayong gamitin at tawagin ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya-kaya mag-encourage sa maraming tao. Kaya-kaya mo akayin yung pamilya mo. Kaya-kaya mo akayin yung kaibigan mo. Kaya-kaya mo akayin ngayong beshi mo eh. Amen? So alam niyo po, dapat alam mo yung bagay na kahalagahan na ginagawa mo. So, sa ganyang edad, kaya-kaya kapag gamitin ng ating Panginoong Hesus. So, alam niyo po, sa paglilingkod po natin sa Diyos, dapat tayo po ay naglilingkod na pinatapos po natin ang paglilingkod natin sa Lord. Huwag kang susuko, kapatid. May purpose ang Lord sa'yo. Amen? So, sabi nga po dyan, kahit mapagod, may challenges, pero dahil mas nakapokus tayo sa purpose, mas nakakapagpatuloy tayo. Pakibasa nga po ng malakas. Kahit mapagod, may challenges, pero dahil mas nakapokus tayo sa purpose, mas nakakapagpatuloy tayo. Parang, kahit mapagod, may challenges, pero dahil mas nakapokus tayo sa purpose, may nakakapagpatuloy tayo. Parang nalambot kayo, kapatid. Kahit pagod ka na, kahit maraming challenges sa buhay mo, kapatid, pero dahil nakapokus ka kay Jesucristo, dahil tayo ay nakapokus sa purpose ng ating Panginoong Hesus, mas nakakapagpatuloy ka sa takbuhin ng buhay mo, kapatid. Patuloy ka lang tumatakbo sa paglilingkod sa Panginoong Hesus. Amen? Wala nang atrasan. Sabihin mo sa iyong katabi, wala nang atrasan, kapatid. Bakit wala nang atrasan? Oo, may problema. May problema ka. May problema rin ako. Natanong mo ba? Oo, may problema ka. May problema rin yung katabi mo. Natanong mo ba?
Ay, hindi. So, alam niyo po, dapat nakapokus po tayo. Nakapokus ka sa purpose ng ating Panginoon. Kahit minsan, gipit na gipit ka na, talagang walang-wala na. Alalahanin mo yung purpose ng Lord sa'yo. Huwag yung bagay na yan ang maging excuses ng buhay mo para hindi mo paglikuran ng ating Panginoon Jesus. Ang mahalaga, nakatingin ka sa purpose ng Panginoon Jesus. Amen? Kasi alam niyo po ba yung focus sa paglilingkod po natin? Kung bakit tayo ay nakakapagpatuloy? Kasi alam niyo po, yan po kasi yung parang minsan na yung parang lumalakas tayo kapag nakapokus tayo sa purpose ng Panginoon. Iyan po yung kahalagahan kung bakit tayo kailangan maging focus sa purpose ng Panginoon. Kasi sabi nga po, ang isang simbahan at mga Kristiyanong laging nagpapaalalahanan na kanilang purpose, malayo ang mararating. Sabi, ang isang simbahan, sino ba yung simbahan? Tayo po yun. Amen? At ang mga Kristiyano na laging nagpapalalahanan ng kanilang purpose, sino po yung mga Kristiyano? Tayo po yun. Sabi po dyan, malayo ang mararating. So dapat kapatid, maging proud ka sa church mo. Maging proud ka sa Panginoon mo. Kasi meron tayong bagay na pag tayo ay nakapokus sa purpose sa Lord, malayo ang mararating mo, kapatid. Amen? Amen po? Diba po? Alam niyo po, kailangan po natin minsan talaga na nakapokus tayo. Hindi minsan, lagi. Na dapat tayo ay laging nasa Panginoong Hesus po. So, dapat maging proud tayo sa church, maging proud ka sa paglilingkod mo, maging proud ka sa mga bagay na ginagawa ng Diyos sa'yo. Bakit po? Kasi hindi po tayo prosperity preaching lang. Amen? Magpasalamat ka sa Panginoong Hesus kasi hindi tayo prosperity preaching lang. Kumbaga, tayo po ay nangangaral, tayo po ay sinishare ang salita ng Diyos para mabuhay ang ating espiritu, para mas lalo tayong magamit ng ating Panginoong Hesus. Remember your purpose, kapatid. Amen? Kung tayo po ay dire-remember natin yung purpose natin sa Lord, number 3, para mas lalo tayo may solusyon sa Panginoon. Fix your eyes on Jesus. Marami nang sumuko na member natin. Marami nang sumuko na manggagawa, leaders. Bakit po? Kasi nakatingin sila sa tao. Hindi sila nag-focus. Hindi sila nag-fix on eyes kay Jesus. So, totoo po, kapag tumingin tayo sa tao, tayo po talaga ay mawawala sa purpose ng Diyos. Amen po? Kasi alam niyo po, dapat hindi natin tinitignan ng tao. Hindi mo tinitignan si pastor. Kasi kung si pastor din ang titignan nyo, no one is perfect eh. Lahat po tayo nagkakamali. Tama po? Kahit ako pag tinignan nyo, marami akong pagkakamali. Kaya pag ako yung tinignan nyo, mawawala ka sa purpose ng Lord. Mawawala ka sa fix on eyes mo kay Jesus. So, dapat kay Jesus tayo, dapat nakatuon, na tumingin. Hindi sa kapwa mo, hindi sa akin, hindi sa tao, hindi sa katabi mo, hindi na sa paligid mo. Kasi lahat po tayo ay hindi perfect. Kaya din po kasi minsan, nanghihina din po kami. Nanghihina din po kami. Kahit nangangaral po kami ng salita ng Diyos, nanghihina din po kami. Hindi po kami si Superman. Hindi po kami si Superman at hindi rin po kami machina 24/7 na galaw ng galaw. So, minsan dumating din po yung time na nanghihina kami. Hindi kami 24/7 na galaw ng galaw. Wala, kapag sinaksak mo, ay gagalaw. Kapag tinanggal mo yung saksakan, ay hihinto. Hindi po kami ganun. So, kapag tinanggal po natin yung fix on eyes natin kay Jesus, mahihinto talaga tayo. Kaya sabi diyan, fix on eyes on Jesus. Kasi kapag tinanggal mo ang tingin mo sa Panginoon, mahihinto ka talaga. Hindi rin po ako si Superman. Nanghihina rin po ako, kapatid. So kung ikaw ako nanghihina ka rin. Amen po? Amen. So bagamat siguro si Pastor ay kamukha ni Superman.
Bagamat kamukha ni Pastor Sigo si Superman, nangihina rin po siya. Bagamat kamukha ko si Wonder Woman, nangihina rin po ako. Seryoso po kasi kayo eh. Kahit kamukha po namin yung nangihina rin po kami. So, kailangan natin fix your own eyes of Jesus. Huwag mo tatanggalin ang paningin mo kay Yeso Cristo. Yung huwag kang magbibigay ng limitasyon pagdating sa Lord. Alam niyo po, dapat, yan ang dapat tignan mo. Tingin ka sa taas. Kapag nangihina, kapatid, tingin ka lang sa taas. Kapag nangihina ka, tingin ka sa taas, tingin ka sa Diyos. Amen? Kasi sa paglilingkod natin sa Diyos, huwag mong tatanggalin ang paningin mo sa Diyos. Kapag nangihina ka, maraming mga bagay na dumarating sa buhay mo, tumingin ka lang sa Diyos. Amen? Sa Diyos ka lang titingin. Amen? Amen po? Kasi sabihin mo sa katabi mo, sa Diyos lang tayo titingin. Sa Diyos lang tayo titingin. Huwag kang titingin sa iba-iba dyan. Huwag kang titingin sa iba-iba dyan. Huwag kang titingin sa suot ng katabi mo. Ay, ang pangit naman. Huwag kang titingin sa mukha ng kapatid mo. Ang pangit naman. Huwag ganun. Amen? So, dapat lagi tayo nasa Panginoon na nakapokus ang tingin po natin. Amen? Huwag ka rin titingin sa kapatid mo na, ay, ang poor niya, wala siyang pera. Huwag ganun, kapatid. Dapat sa Lord tayo lagi nakatingin. Sabi mo, sa Lord tayo dapat nakatingin. So, sabi mo sa katabi mo, kapag nangihina ka, kapatid, tingin ka lang sa Diyos. Kasi alam niyo po, kapag ginawa niyo po yun, lalago pa. Amen? Kapag ginawa niyo po yun, lalago ka at tatagal ka sa paglilingkod mo pagdating sa ating Panginoong Diyos. Amen? Kasi kapag tinignan mo ako, tinignan mo yung katabi mo, tinignan mo yung mga kapatiran mo, himangihina ka talaga eh. Pero kapag si Kristo ang nakapokus sa paningin mo, kailanman, hindi ka mangihina, kapatid. Kaya nga sabi namin sa Hebrew chapter 12, verse 1 to 2, sabi po dyan, let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. So nakakatuwa po kasi in-emphasize po dyan na kung saan tayo titingin. Tama po? Kasi bakit po? Mahirap po kasi tumakbo at nakatingin ka kung saan-saan. Tama po ba? Mahirap tumakbo na tatakbo ka patalik. Paano po ba yun? Yung parang tumatakbo ka pero nakatingin ka patalikod. Tama po ba? Di ba ang hirap? Tatakbo ka pero nakatingin ka patalikod? Hindi mo alam kung ano yung direction na pupuntahan mo. Tama po ba? So naiintindihan po ba natin yun? Hindi na pwede kasing tumakbo sa buhay mo o sa mga bagay na nangyari sa buhay mo kung hindi ka nakapix ang paningin mo sa Diyos. Amen? Amen po? So alam niyo po talaga, kailangan po talaga pag tayo tumatakbo, dapat lagi tayo nakatingin sa diretso lang. Walang iba kundi kay Yeso Cristo. Amen po? Amen. Amen po. Kasi ang hirap tumakbo kung patalikod. Imagine yung patalikod. O kaya tumakbo ka patagilid. Paano ba yung tingin pag patagilid? Kasi pag takbo, patalikod, ganyan. Pag tagilid, gano'n. Parang ang hirap, di ba? Hindi mo alam kung saan direksyon ang pupuntahan mo. Pero alam niyo po, kapag tumatakbo ka, dapat kay Kristo ka nakatingin. Kapag kay Kristo ka nakatingin, umusad ang paglilingkod mo, kapatid! Lalago at lalago ka sa paglilingkod mo! Kaya sabi, fix on your eyes of Jesus! Kaya sa Kristo ka lang tumingin! Amen po? Pang-apat, bibilisan ko na po. 5 solusyon. Kapag dumarating ka sa ganung mga problema. So, pang-apat na solusyon, relationship and fellowship. Ito po yung hindi minsan ginagawa ng iba. Kapag ikaw ba ay nag-i-struggle, di ba, minsan nag-i-emo lang tayo. Emote lang. Ang dami kong problema. Huwag ganon. Di ba, minsan ganun ginagawa ng iba. Ang dami kong problema. So, ibig sabihin yan, kapag ganun ginawa mo, hindi ka nakikipag-fellowship. Sin po dito yung maraming problema, tapos umiiyak lang. Alam mo ba, fellowship? Alam nila kayo yung problema ko. Yung ganon.
nasa Lord ka lang. Minsan, di ba, pag may problema, lugmok na tayo. Sa pinagdadaanan natin ng pagsubok, di ba, minsan lugmok ka. Ano ako? Hirap na ako. Ganon. Kasi pag ganon, wala tayong fellowship kay Heso Kristo. Parang may gumagawang ganon. Yung parang, Lord, hirap ako eh. Di ko ba alam. O ganon. May nakarelate. Huwag mo yung parang lugmok. Kasi ibig sabihin yan, hindi tayo nakikipag-fellowship pagdating sa Lord. Ako po, talaga sinaksak ng Lord yung puso ko kagabi dito. Kasi sabi ko, Lord, ba't ako mag-aalala sa renta? Sabi ko, Lord, makipag-fellowship lang ako sa iyo, Lord. Dahil meron akong buong relasyon sa iyo, Lord. Sabi ko, mabupunan yan. So, praise God na punan. Amen? Amen? Hallelujah. So, alam niyo po dapat, pag tayo ay may relation at fellowship po, dapat hindi tayo dapat napapalayo sa Diyos. Dapat po, mas lalo po tayo napapabuti pagdating sa Panginoon. Mas lalo ka napapalapit. Sabi lang, relationship with God. Relationship with your family. Relationship with friends and churchmates. Huwag na yung parang yung parang tatanggalin nyo yung pakikipag-fellowship sa pamilya mo, sa Lord, sa churchmate mo, o yung relasyon mo, kasi mahalaga po yan. So, alam niyo po, paano po ba yan? Sa isang pamilya, ganito na po yun, para magamit ang buhay po natin. Emphasize ko na lang po. So, sa pamilya po natin, sino po lahat may pamilya? Lahat naman po tayo may pamilya. Kasi pag wala kang pamilya, alien ka dito sa mundo ito. So, lahat tayo may pamilya. Amen? So, ganito po yan. Para mas malaman natin kung ano ang purpose ng Lord. At para mas magamit tayo ng pamilya. Alam niyo po ba, dapat sa pamilya natin, meron tayong relationship at fellowship. Kasi kapag wala kang relasyon sa pamilya mo, at wala kang fellowship sa pamilya mo, never mo talaga silang madadala sa gawain ito. Amen. So dapat bilang tayo tinawag ng Diyos at malaman mo yung purpose mo sa Panginoon. Ang purpose mo, kapatid, pagdating sa paglilingkod sa Lord, yung dali mo yung buong pamilya mo. Yung makilala ng Diyos at na makilala ng mga pamilya mo, ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Amen. Dapat may fellowship tayo sa pamilya natin. Kung paano ka nakikipag-fellowship kay Yesu Cristo, yun din ang gagawin mo sa pamilya mo. Anak, kapatid, brother, sister, opo, kailangan may fellowship tayo sa ating panansas. Nakakatuwa nga po yung iba kasama nila yung apo nila. Yung puro kailangan po natin. Kasi malaman mo ang purpose mo pagdating sa Lord. Kaya sabi nga po, diba, the secret of longevity in ministry is in intimacy with God. Intimacy with God fuels you. Sabi po dyan, para daw tayo ay tumagal sa ministeryo po natin sa Panginoon, dapat may intimate tayo sa paglilingkod. Para madala mo ang pamilya mo, dapat may intimate ka sa paglilingkod mo. Dapat may intimate ka o may intimacy ka sa relasyon mo pagdating sa Lord. So, dapat po yun. Alam niyo po ba ang 5 minutes kay Jesus na ibinibigay mo para i-share ang salita ng Diyos? Sa 5 minutes na yon, di mo ba alam? Yung 5 minutes kay Jesus, baliktad. Yung 5 minutes kay Jesus, 5 years yun na nangyayari sa buhay mo. Naniniwala po kayo doon? Yung 5 years na nangyayari sa buhay mo at 5 minutes na sinishare mo ang words of God, hindi mo ba alam 5 years na i-reset o parang i-revive ng Lord? Yung 5 years na dumating sa buhay mo, i-reset ng Lord yun sa pamamagitan ng 5 minutes lang. Imagine yung 5 years na pinagdaanan mo sa buhay mo ngayon, pero dahil sinare mo ang Lord, ang salita ng Diyos, may relasyon ka, may intimate relationship ka, may intimacy ka pagdating sa Lord. Yung 5 years na pinagdaanan mo, 5 minutes lang yun sa Panginoon. Amen? Amen? Kasi alam niyo po, kapag tayo po ay talagang naglilingkod sa Lord, hindi po tatagal ang mga bagay na nangyayari sa buhay po natin. Yung mga problema, hindi po tatagal yan. Kasi maalala natin na tayo po ay may purpose kung bakit tayo nilikha ng Diyos. Para saan po ba tayo? Dito po ba sa mundo o para sa Diyos? Amen? Amen. So alam niyo po, kailangan meron po tayong relationship
at fellowship pagdating sa Panginoon. Kailangan lang po natin gumising, kapatid. Kailangan mong gumising sa mga bagay na parang nagbibigay ng kahinaan sa'yo. So, kailangan mo ang Diyos. Ano po yung unang solusyon para kapag tayo dumating po sa ganong problema? Ano po yung unang solusyon? Rest. Pangalawa? Remember your purpose. Pangatlo? Fix your eyes on Jesus. Pang-apat? Relationship and fellowship. So, alam niyo po, sabi po dito sa Hebrews chapter 10, verse 24 to 25, sabi po doon, sikapin din natin gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag natin kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Take note, sabi po dito, huwag natin kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Gaya na kasanayan ng iba, sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. So it is your relationship with God and family and friends very essential. Amen? Yung relationship mo sa Panginoon, relationship mo sa pamilya mo, relationship mo sa kaibigan mo, very essential, kapatid. Minsan, kailangan na natin sila dalhin sa Panginoong Jesus. Amen? Minsan nga, minsan nga meron pa kaming kaibigan na hindi umaatin ng meeting, prayer meeting, hindi na umaatin sa church. So bakit po? Kasi sabi niya, nanghina na ako. Sabi ko, bakit? Kasi nandito kami mga pamilya mo sa Panginoon. Nandito kami na mga kaibigan mo sa pananampalataya sa Panginoon. Kung nanghihina ka, nandito kami para makipag-fellowship sa'yo. Kasi kulang sa'yo fellowship kung bakit ka nanghihina. Nandito naman kami. Yun yung sinasabi ko sa kanya. Kaya nga nanghihina kasi wala kang fellowship at relasyon pagdating sa Panginoon Jesus. So alam niyo po, kailangan po sa buhay po natin, tayo po ay may relasyon, intimate relationship pagdating sa ating Panginoong Jesus. Kasi alam niyo po, ang paglilingkod natin sa Lord, kailangan po talaga na may ang tawag doon sa Tagalog yung talagang taimtim ba? Hindi ko masabi ko ano yung tamang words. Pero sa paglilingkod kasi kailangan parang yung intimacy na lang. Mas magigets, mas malalaman pa natin. Kailangan po may ganun po tayo sa Panginoon. Amen po. So panglima na solution po. Sabi yan, keep moving, keep waiting. Sabihin mo nga po, keep moving, keep waiting. Sabi ko ito, just because it's hard doesn't mean you are failing. Growth is incompatible. Healing is messy. Keep moving. Sabi ko, hindi porket mahirap, akala mo baksak ka na. Hindi porket mahirap, kapatid, akala mo baksak ka na. Hindi porket minsan messy, akala mo, kumbaga parang minsan messy yan, pero but keep moving, sabihin mo sa sarili mo, keep moving. Amen? Kaya baga, kailangan natin sabihin natin sa sarili natin, kahit alam natin messy yun, pero sabihin mo sa sarili mo, keep moving. Amen? So keep moving, kahit mapagod ka man, dapat magpapatuloy ka sa Panginoong Isus. Dapat tuloy-tuloy ka na naglilingkod sa Lord kahit pagod ka na. Kaya sabi nga po, diba, magpatuloy ka sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Sabi mo, diba, Lord, nanghihina na ako. Kung nanghihina ka, pumokus ka sa Lord. Kung nanghihina ka, huwag kang gigigal. Kung nanghihina ka, patuloy kang tumatakbo sa layunin ng ating Panginoon sa Kristo. Amen? So dapat sabihin mo, never give up. Ano yung katabi mo, nanghihina ka na ba? So alam niyo po, paprangkahin ko po kayo. Seryoso po ako, hindi po ako nagpapatawa. So alam niyo po, nakakalungkot po dito sa lugar po natin, pag tayo po yung nag-worship, marami po nanghina. Parang maraming nalugmok, parang maraming parang nanlamig, parang marami po sa atin na parang wala nang interest. Sino po yung naka-experience niya? Wala pong masama kung aamin po tayo sa Panginoon. Yan nga po yung gusto ng Lord sa atin.
yung umaamin tayo. Kasi sa gitna ng panghihina mo, doon ka palalakasin ng Lord. Sa gitna ng panghihina mo, sa gitna ng kalungkutan mo, doon mo makikita ang kapangyarihan ng ating Panginoon. So, alam niyo po, nakakalungkot. Nakikita po namin ibang kapatiran natin dito, nanlalamig. Nanlalamig na po. Alam niyo po, isa lang po masasabi ko, tuloy-tuloy ka lang sa paglilingkod sa Lord. Tandaan mo, may purpose ang Lord sa buhay mo. One day, you will look back and realize this pain shape you. Just be patient. Keep waiting. May dalawang klase po kasi may dalawang klase na tao na minsan gusto natin kausapin, pero minsan ayaw mo kausapin. So, yung parang minsan alam mo yung kanyang future parang ang dilim-dilim. So, dapat nandun tayo sa keep waiting. Maging, kung alam mo sa buhay mo na parang nasa madilim ka, nasa madilim ka sa pamumuhay mo, na dumaraan ka sa kadiliman ng pamumuhay mo. So, dapat maalala mo na merong Diyos na naghihintay sa iyo. Amen? Merong Diyos na gusto kang muling palakasin ng ating Panginoon Jesus. Amen? So, kailangan lang naman po natin talaga focus tayo sa purpose ng ating Panginoon Jesus. Amen po? So, hindi ko na po siya habaan kasi pag mahaba po kasi ito, baka bukas na po tayo matapos. So, ba't bilisan ko na po? So, meron po dito 10 dalaga. Itong 10 dalaga na po ito. Sabi po yan sa mga 10 virgins. So, sabi po sa Mateo chapter 25, verse 1 to 13, kalinghaga tungkol sa 10 dalaga. Ibisan ko na lang po, ang kaharian ng langit ay may tutulad dito. May 10 dalaga lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 na may natatalino. Ang mga hangal ay nagdala sa kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Ang matatalino na may nagbaon ng langis, bukod pa sana sa kanilang mga ilawan, na antala ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya inantok at nakatulog sila sa paghihintay. Ngunit ng hating gabi, may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal. Lumabas na kayo upang salubungin siya. Agad bumangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sabi ng mga hangal na sa matatalino, bigyan naman ninyo kami ng kahit kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi ito magkasya sa ating lahat. Mabuti kayo pumunta muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo. Tugon naman ng matatalino, kaya't bumakad ang 5 dalagang iyon upang bumili ng langis. Habang wala sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. Pagkatapos dumating naman ang iba pang dalaga, Panginoon, 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 papasukin po ninyo kami. Pakiusap nila. Ngunit tumugon siya, sino ba kayo? Hindi ko kayo nakikilala. Hindi ko kayo kilala. Pagkatapos nito ay sinabi ni Jesus, kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw, ang oras man. Kung sabi ko din, di natin alam yung oras o yung araw man. So alam niyo po, kung mapapansin po natin dito sa kwento na ito, sa 10 virgins na ito po yung mga taong nakakakilala na sa Lord. Kumbaga, ito po yung mga taong nakakakilala sa Lord at tayo naman po yung nakakakilala sa Lord. Tayo naman po yung naghihintay sa bridegroom. So tayo po ay naghihintay sa Panginoon. So kung alam niyo po, kung tayo po ay maghihintay po sa Panginoong Hesus, sa kanyang pagbabalik, dapat magbantay tayo. Kaya sabi ko nga po, kung manghihina po kayo, baka tayo po ay mapagsarahan. Katulad po ng 5 hangal na babae, na dalaga na yon, sila po'y napagsarahan kasi hindi sila napaghanda. Hindi sila nakahanda. Hindi sila nakahandang nung dumating yung bridegroom na yon. So, ano po ba ibig sabihin ng hina sila? Tumalikod sila sa paglilingkod nila sa Panginoon. Kaya tuloy po, nung dumating po yung bridegroom, sila po ay naiwanan. So, tayo po pinapalahanan ng Diyos. So, dapat tayo po ay maghanda. Kaya sabi nga po, present but no present. Mga naglilingkod na po sa Diyos. Tayo po lahat na naglilingkod sa Diyos. Pasensya na po sa sasabihin ko. Present nga po tayo dito. Pero nasan yung puso mo?
Sabi diyan, present but no present. Naglilingkod na sa Diyos. Mga nagpupuri na sa Panginoon. Present ka, nandito ka sa lugar nito, pero nasaan yung puso mo? Nasaan yung espiritu mo? Wala. Kailangan po, lagi tayong may give me oil in my lamp. Keep me burning. Pakibasa nga po ng malakas. Give me oil in my life. Yung malakas. Give me oil in my life. Yung parang nangihingi ka talaga sa ating Panginoon Isus. Give me oil in my life. Alam niyo ba, yung time na ako po'y nangihina, yung time na parang gulong-gulo na yung utak ko, yung time na ako po'y hindi ko na alam kung anong gagawin ko, kulang na lang lumakad ako sa kalsada na gumaganyan-ganyan ang buhok. Pero alam niyo po, yung time na nangihina po ako, sabi na Lord, remember your purpose. Kung naalala ko po yung purpose ng Lord sa akin, sabi ko sa Lord, ang hiningi ko sa Lord, yung time ako'y nangihina, nanlalamig ang aking espiritu pagdating sa Lord, nawawala ako sa paglilingkod sa Panginoon, nanlamig ako sa Lord, sobrang paglalamig ko sa Panginoon, pero isa lang ang sinaw ko sa Lord. Sabi ko, Lord, give me oil in my Lord, give me burning, Lord, bigyan mo ako ng langis, na magpapahalasin sa akin. Alam niyo ko kasi, kapag ikaw ay nangihina, sabihin mo lang sa Lord, Lord, give me my lamp. Lord, give me, sabi mo dyan, diba? Sabi dyan, give me oil in my lamp. Keep me burning. Kapag hiningi mo yung langis, pagdating sa Panginoon, muli kang mag-aalab. Sa ulitin ko, kapatid, nangihina ka ba? Dumarating ka ba sa kalungkutan ng buhay mo? Ikaw ba ay parang punong-puno sa pagsulong sa buhay na babaksak ka na? Ikaw ba ay may karamdaman? Ikaw ba ang puso mo ay wala na sa Lord? Wala ka ng pag-ibig? Wala na yung parang pagmamahal mo sa Diyos? Sila mo sa Panginoon Isus, Lord, give me all my love! Lord, give me all my love! Keep burning. Muli kang pag-aalapin ng ating Panginoon Jesucristo. Kasi alam niyo po, kailangan sabihin mo sa Lord, Lord, yung langis, lagi mong ilagay sa puso ko. Lord, yung alab, lagi mong lagay sa puso ko. Lord, yung passion na nawala, lagay mo sa puso ko. Lord, give me all of my love. Kung nangihina ka, kapatid, remember your purpose. Kung nangihina ka, kapatid, nanghalig ka, nawala yung pag-ibig mo sa Lord, nawala yung intimacy relationship mo sa Lord, yung fellowship mo sa Lord, sigaw mo lang yan. Lord, give me all my love. Lagyan mo ng langis. Yung langis, Lord, lagay mo muli sa puso ko. Keep me burning. Marami po sa ating nangihina. Hindi ka man magsabi, kapatid, lahat tayo dumating sa bagay na yan. Kitang-kita ko kung sino ka. Kitang-kita ka ng Diyos kung sino ka. Kitang-kita ng Diyos kung sino ka na nanlamig at nawala ng pag-ibig sa Diyos. Pero isa lang isisigaw mo, Lord. Yung langis lagi mong ilalagay sa puso ko. Kasi malapit nang dumating ang Lord. Sabi niya, the goal isn't just to be faithful for a season, but for a lifetime. Alam niyo po, kung dumarating sa buhay mo ang problema, tired, finances, burnout, time pressure, conflict in church, love life, friends, busy schedule, family, struggle, ito po ang solusyon. Rhythm and rest. Remember your purpose. Fix your eyes on Jesus. Relationship and fellowship. Keep moving. Keep working. Maglilingkod hanggang wakas. Maglilingkod hanggang wakas. Maglilingkod hanggang wakas. Hallelujah. Kung tayo po ay naghihina, maglilingkod hanggang wakas. Ate Karen,
pindot para makita nila yung picture. Kung nanihila ka, sabihin mo lang sa Lord, Lord, yung langis, Lord, lagay mo sa puso ko. Pag nilagay ng Diyos ang langis sa puso mo, isisigaw mo sa Lord, maglilingkod hanggang wakas! Yan ang isisigaw mo sa Lord, nang lamig ka, nang wala yung alak mo, nang wala yung pag-ibig mo sa Lord. Pero sabi na Lord, anak, remember your purpose at maglilingkod ka hanggang wakas sa akin. Maglilingkod ka hanggang wakas. Tuloy-tuloy ang pagtakbo mo sa paglilingkod sa ating Panginoong Jesus. Lord! Isa lang na ang aming ipinapanalangin. Give me all in my life. Lagyan mo kami labis na nanggagaling sa naglagay mo sa aming puso. Kung nangihina ka, kapatid, tumayo ka. Tawagin mo sa Yeso Kristo. Magpuri ka. At isigaw mo, Lord, give me all in my life. Keep burning. Maglilingkod ako, Lord, hanggang wakas. Nangihina ka ba? Meron po dito ilan sa atin na nalangamig. Nawala yung alam niya sa Lord. Nawala yung pag-ibig niya sa Lord. Kapatid, kinakausap ka ng ating Panginoong Jesus ngayon. Remember your purpose. Remember your purpose. Kung bakit ka nandyan, bakit ka nakatayo ngayon, bakit nakataas ang kanungan sa ating Panginoong Jesus? Kasi ito lang ang gusto ng Lord eh. Maglilingkod ka hanggang wakas. Kung nangihina ka, nawala yung pag-ibig mo sa ating Panginoong Jesus, malaya kang umiyak. Malaya mo pagmagi ng pangalan ng Lord. Malaya mo nililiin ang alam pagdating sa Yeso Kristo. Lord, give me all in my life. Keep burning. Lord, give me all in my life. Keep burning. Lagyan mo kami ng lapis sa aming puso. Hallelujah. Sa panahon po ngayon, huwag na tayong bibitaw. Huwag ka lang hayaw sa Lord. Kasi hindi natin alam anong oras o anong araw darating ang Diyos. Mainit na ang balita. Sabi nila, parating na yung second coming. Parating na ang ating Diyos. Kung ikaw ng lamig, nawala yung relationship mo o fellowship mo sa Lord, sabihin mo, Lord, give me all in my life. Keep burning. Lagyan mo ko ng langis sa aking puso. Lord, ipaalala mo, Lord, remember your purpose. Kung bakit kami naglilingkod sa'yo. Kung bakit kami, Lord, na narito. Lord, di ko man po isa-isahin, Lord, sila. Pero, Lord, kitang-kita mo, Lord, kung sino yung lamig sa'yo, Lord. Yung tao ito, Lord, ang lamig sa'yo, Panginoon Jesus, itinataas ko po sa'yo, Lord. Lalagyan mo siya, Lord, ng oil sa puso niya na nagmumula sa'yo. Muli siya maalam sa'yo, Lord. Muli siya makikipag-fellowship sa'yo, Lord. Muli siya magtatawagin, Panginoon Yeso Kristo. Sa'yo kami, Lord, at tiwala, Lord. Sa pangalan mo, Panginoon
Panginoong Isus, ng hina. Bawat isa po sa amin, Lord, dumating sa panahon na naguguluhan kami, Lord. Lord, magpahinga man po kami, Lord, saglit lang, pero hindi kami magpapahinga ng tuluyan, Lord. Magpapahinga kami, Lord, sa piling mo. Kung magpahinga man kami, Lord, sa piling mo kami magpapahinga. Bakit, Lord? Kasi, Lord, yun ang pinapakita namin kami nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Salamat po ng marami sa iyo, Panginoong Isus, sa hapon ito, Lord. Hindi ko man alam, Lord, kung sino po yung mga hinipo at kinausap, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoong Isus, ito'y mag-manifest ng todo sa kanilang puso, Panginoon. Lord, salamat sa misaheng ito, Lord, na isa-isa mo kami, Lord, na ginising sa katotohanan. Isa-isa mo kami, Lord, na muling tinatagpo, Panginoong Isus. Mahalaga po, Lord, na meron kaming relationship sa iyo, Lord, at fellowship sa iyo, Panginoon. Lord, yun ang ibalik mo sa amin, Panginoon. Give me oil and my lamp keeps burning, Lord. Lagyan mo kami ng langis na nagbumula sa iyo, Lord. Higit sa lahat, Lord, maglilingkod kami sa iyo hanggang wakas. Maglilingkod kami sa iyo, Lord, sa lugar na ito, Lord, hanggang wakas, Panginoon Isus. Lord, sa bawat nakakasama namin, Lord, sa lugar na ito, Lord, mananatili silang tapat sa iyo, Lord. Mananatili silang umiibig sa iyo, Panginoon. Ikaw ang Diyos na mangunguna sa kanila, Lord. Lord, hindi kami, Lord, nasa ganitong bilang lamang, Lord. Lord, mas marami ka pang padadagsain, Panginoon, na mga tao sa lugar nito para mahalin ka, Panginoon Isus. Salamat po na marami sa iyo, Panginoon Isus. Hayaan niyo po, God, sa bawat, Lord, sa pagkahiwalay-hiwalay po namin, Lord, sa bawat pag-uwi namin, Lord. Balutin niyo po ng inyong banal dugo ang aming mga sasakyan, Panginoon. Ikaw ang Diyos na mag-ingat sa amin, higit sa lahat, Lord. Sa bawat paghiwalay-hiwalay namin, Lord, sa pagtulog namin mamayang gabi, Lord, ikaw ang mangungusap sa bawat isa, Lord. Kakausapin mo ang mga taong ito, Lord God. Lord, ilalagay mo sa kanila, Lord, yung langis na nagmumula sa iyo na ilalagay mo sa aming puso. Salamat po ng marami sa iyo, Lord. Kiniklaim namin, Lord, sa lugar na ito, Lord. Sa pangalan mo, Panginoong Isus, maraming maglilingkod sa iyo hanggang wakas, Lord.